Babayan ko. Pag-usapan natin ngayon si Idol. Mga kapatid. Idol, mga kababayan ko, nabasag kay Mel Robles. Magaling, syokran. This portion is brought to you by mahalin natin ng China, syokran. Idol Lapi Tulfo, mga kababayan ko, si Idol mukhang nabasag dito sa interview ni GM Mel Robles ng PCSO, mga kababayan ko. Talagang dinikdik dito sa mga pahayag sa live ni Malu Mangahas. Mga kababayan ko, dinikdik ni Mel Robles yung mga sinabi na pinag-usapan nila dito ni Malu Mangahas, mga kababayan, ha. Matindi po ito, ha. Panoorin natin, mga kababayan ko, itong mga sinabi ni Mel Robles, mga kapatid. Okay ka ba ng loto? Nanalo na ba? O palagi na lang talo? Pag-usapan natin ang masamot-saring issue ukol sa Lotto Games ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayan, mga kababayan ko. Ito pinakamatindi. Ayan na. Ito pinakamatindi, mga kababayan ko. No? Ito matindi to, ha, mga kapatid. To be honest, mga kababayan ko. Si Malu Mangahas, medyo matindi yung pagkakatanong niya kay Mel Robles, eh. What she want to see o marinig, to hear kay Mel Robles kung paano mag-deliver ng words si Mel Robles regarding dun sa mga isyong pinupukol sa PCSO, mga kababayan. Matindi po ito, ha. Para sa kaalaman ng lahat, basag po si Tulfo dito, mga kababayan. As in, mga kababayan ko. Kasi sa Senado, hindi makakapagsalita si hindi makakapagsalita si Mel Robles. Pero dito on air, mga kababayan ko, in the simplest term, medyo para sa akin nabarubal na dito si Tulfo, mga kababayan ko. Pakinggan niyo mabuti. Kasama si General Manager Melquiades Mel Robles. Ay, magandang araw sa iyo, Malu, at sa inyong mga tagapanood. Ayan, panoorin natin to, mga kababayan, kung paano binasag. Okay. Pag-usapan po natin muna itong loto. Marami pong mga kung ano-anong usapin at kayo po humarap na rin sa Senado, pero ang isang parang tumataginting pwede bang mag-magic sa loto? Tumaya ka daw ng 90 million pesos, mananalo ka ng 300, sabi ni Senator Tulfo. O yan na, mga kababayan, di sa atin ang galing, ha? Panoorin niyo po. Ilinisin muna natin yung usapin yun. Well, actually, buti ko sinabi niya tumaya eh. Ang sinabi niya, invest. Nag-invest? Oo. Ay, mali yun. Wala akong naging PCSO. Malaking misinformation po yun. Hindi po siya nasabihan. Wala akong pwede mag-invest sa PCSO dahil ito po ay isang corporation na pag-aari po ng pamahalaan. Kaya kung i-insist niya yung ipipilit niya yung nag-invest, yun fake news yun. Hindi po totoo yun. Ngayon, ikaw naman ang nagsabi ng tumataya. Kung namamagic, sabi mo 90 million, tatama. Kung namamagic ko yan, hindi na ko kailangan ng 90 million. 20 pesos na ko. Para ang sinasabi natin, it is beyond reproach. Hindi ko ito pinagdududahan. Meron nga po ako ngayon dito kapapel. Hawak ko ang WLA, yung World Lottery Association, certification po ng PCSO. Ito po ay isang certification na pinaghirapan din mo namin to earn the trust of the regulators at sa mananaya. Ito po ay nagsasabi na kami ay may level 1 certification. Ito po hindi ko nabibili sa recto. Ito ay pinaghihirapan over the years. No? Ito po ang seal of excellence namin from the World Lottery Association. Ito po ang panlaban namin laban sa aligasyon na wala pong basihan kundi ang isang testimonya lang. Ito, medyo umiinit siya dito. No, napansin ko lang po kasi dito, medyo pasimple niyang inupakan dito si Tulfo eh. So, totoo lang pasimple niyang inupakan dito si Idol. Napansin ko lang din dito nakabayan ko napansin ko lang talaga na pinitik niya talaga personally yung yung mga parang yung mga hearing na hinarap nilang PCSO during sa Senado nga daw. Tuloy. Okay. Ang isang nakakusa. So, hindi po maaaring magic at itataya ko po ang aking trabaho dyan. If you can, kung pwede hong marig ang aming games, bukas po, magre-resign po ako. Ayun. Kaya po ang paniniwala ko. Ayan, matindi, mga kababayan ko. Hinamon ni General Manager Mel Robles
Itong si Tulfo, kung mapatunayan nga ito, magre-resign daw si Mel Robles. At ang matindi nito, mga kababayan ko, mga kapatid pinabulaanan din po dito na may nanalo daw po ng jackpot na 20 times at 90 million. May investors na pala. Kung may ganyan, mga kababayan ko, hindi dami nag-invest niyan. Investment company na pala ang PCSO ngayon ng government. Diba? Sabi ni Maharlika, mga kababayan ko. Sabi ni Maharlika, mga kababayan ko, ito daw pong PCSO, puro kamag-anak lang daw ang nananalo. Ay, mamaya maibubuking din ako sa inyo. Malalaman nyo dito yan. Mga kababayan ko. Nakakagulat, no? Investment, 900 million, tatama ng 300 million. Ano yun? Makakaloko, diba? Yan yung mga walang bearing na sinasabi doon sa Senate. Nakakagulat. Tuloy. Alright. Marami na nga akong nananawagan, may ilang lawmakers, pero himayin muna natin yung mga issue at ilatag natin yung mga premises. 6 yung iba-ibang loto games. Ano po? Plus Ayan, 6 iba't ibang lotto games. may iloto 7. Kwento Plus yung iloto, 7 daw. nyo nga po yung pagkakaiba nun, yung mga 642, 650. Para lang Ayan, pakinggan nyo to napaka-importante nito para malaman nyo po, mga kababayan ko. Napakaganda po ng pinag-usapan dito nila Malumang Ahas at ni General Manager ng PCSO na si Mel Robles. dun sa pagkalahatan ay magkaintindihan. Doon po sa 2D games, dalawang numero lang po pipiliin sa dalawang masina ng dodro. Sa 3D, ganun din po, tatlo rin ang dodro. 4D, ganun din. At ang 6D, yan po yung lower tier natin. Hindi po tinatawag, ang kabaligtaran naman yan, yung ating jackpot games, yung Ayan, 642. 642. Mamili ka ng aling na numero out of the 42 numbers. Tapos meron 645, 649, 655, 658, ganyan. Yan yung mga numbers na jackpot games natin. Okay? At merong iloto. Opo, Iloto naman ay payment platform lang po yun. Yun din po ang ginagamit na games nun eh. Alright. Ngayon, Iloto. magkalinawan po tayo. Magkano po yung parang neto kada linggo ng mga tumataya o mga bets na inyong nare-raise? Ayan, maganda. Ito maganda to, mga kababayan ko. Kasi malalaman nyo, to inform the Filipino people, mga kababayan, ito po pala yung nangyayari. Tuloy. Para lang malinaw po sa taong bayan kung gaano ka-importante itong loto para sa PCSO. Ayan. Sa bawat taya na 20 pesos, ito ang revenue allocation kung tawagin, 55% ay napupunta sa prize fund. 55% na pupunta sa prize fund, sa pondo. 15% for operating fund. 15% for operating fund. At 30% po ay sa kawang gawa. 30% is sa kawang gawa, mga kababayan. Okay. 30% sa kawang gawa. Ano pong kawang gawa projects ang tinututukan? Marami yan, no? Ating medical assistance program, no? Kung saan ang mga tao ay lumalapit para matulungan sila sa kanilang pangangailangan sa ospital, gamot, sa mga konsulta, at meron din tayong mga medical devices ginagawa, ang mga ambulansya na pinamimigay natin sa bawat bayan. Ayan. Yan po ay mga halimbawa ng ating mga charitable work. Totoo naman yun, no? Marami naman, ako may nakita na ako May nakita na ako kasi na mga bagong ambulansya ngayon na binibigay ng PCSO sa mga barangay na mayroong clinic o center, mga kababayan ko, na Toyota Hi-Ace Commuter. Bago yun, bago. Bagong commuter yun. Yun ang nakita ko ngayon. So sa madaling sabi, kung kayo po ay nakapagbibigay ng mga ilang daang milyong prizes, yun o yung 55% sabi ninyo ng inyong mga koleksyon? Opo, yung po ang nakalaan according to the charter. Charter po yan. Batas po yan. Ayun. Kailangan laan mo yung premium sa 55%. Ibig sabihin, malaki talagang proyekto itong loto. Pwede ho ba sabi ng mga ilang mga tao, Totoo naman na malaking proyekto talaga ang loto. Kasi imagine niyo, marami natutulungan. 30% na 30% na pondo ang napupunta sa charitable for a cause. 55% ang napupunta dun sa panalo, mga kababayan ko. And the rest, mga kababayan ko, yung 15% sa operation. ano ho ba yung lohika? Bakit ang mga tao ay talagang gustong-gustong kumusta sa loto? Parang ito yung tinatawag nilang looking for pay dirt. Ano po? Yung By chance. biglang yaman. Ano ho yung logic? Ano yung nasisilip ninyo? Sino yung mga tumataya at bakit sila talagang hanggang ngayon ay tumataya? Well, I think natural sa Pilipino ang magbakasakali o para malay mo, no? Laging ganoon para mabago naman ang buhay.
Kahit naman sino, kahit nga yung mga mayayaman dito sa amin. Alam mo, ang loto kasi sa totoo lang, naging parte ng parte na to ng buhay ng Pilipino eh. To be honest, no? I remember my grandpa, my lolo, no? Na tumataya every day ng almost dati pa nga nakita ko 18 ba o 20 yun. 20 pesos sa loto para tumaya ng tumaya kasi mga kababayan ko ang jackpot daw 11 million. Mga kababayan ko, yung gustong-gusto niya, although may pera na yung lolo ko, pero gusto niya pa manalo, mga kababayan ko. The rest, mga kababayan ko, ginagawan libangan kahit na mga matatanda yan. Meron pa nga sa amin dati sa Cavite, umiikot. Umiikot yun. Oy, Aling Nidia, tataya ka ba ng loto ngayon? Ito, number ko, isa ba ito dun sa ilagay sa teller. Ganun. Ang loto kasi to be honest, ang PCSO, naging kabahagi ng buhay ng Pilipino. Hindi lang sa pangarap, mga kababayan ko. Yung mga loto tickets na yan, minsan kinikip pa nila yan tutupiin nila ng maayos yan. Wag lang nagbabaka sakali sila. Tandaan natin, totoo to, mga kababayan ko, naging kabahagi ng buhay natin yung sweepstake ang PCSO. Yan, natandaan ko pa nun si Rosas ang chairman. Nung isang araw nga po, may tumama, nag-claim contractor siya from Quezon, no? Di biniro ko. May nananalo pala rito. Ikaw hindi, sabi niyo naman. Sabi niya, 24 years na ako tumataya. At tumama siya ngayon, ang gross yata niya, 24 million. Tama. Ang take-home niya, mga 18. Because 20% of the winnings go to taxes. Taxes talaga. Tax on price, no? So sinabi niya, alam niyo, ang tinamaan ko rito, hindi pera eh. No? Peace of mind, no? Sabi ko, bakit? Sa dami utang dahil inabot siya ng COVID, apparently, contractor pala siya. So may negosyado, bumagsak, sabi niya, tama-tama ito, mababayaran ko na lahat ng utang ko. Sabi niya, all told, matitirahan ako ng 4 million. Kita nyo, mga kababayan ko, yung nanalo ng 12 million, no karaan, mga kababayan ko, isang contractor, mga kababayan ko. Yun mo yung by chances, na magkaroon ka ng perang ganon, biruin mo, nanalo siya 12 million, na matitira na lang sa kanya, is 4 million. Mga kababayan ko. Yung pala, kaya pala siya tumaya ng ganun. Kasi gusto niyang mabayaran yung utang niya. That is an example ng by chance, mga kababayan ko. Example ng by chance na nananalo. Ngayon, mga kababayan ko, the question is, bakit na sinisiraan ang loto? Bakit sabi ni Idel, Rapid to ni Idel, mga kababayan ko? Sabi ni Idel, sabi niya ganun, 20, sabi niya ganun. 20 times na nanalo. Ay, hindi. Ganyan. 'Di ba? Minsan minsan exaggerated eh. Yung mga banat niya. Kaya nga buti na nga lang talaga nagkaroon ng interview to si Mel Robles kay Malu Manghas. Kasi bakit, mga kababayan ko? Kasi Mel Robles can explain well. Mga kababayan ko. 'Di ba? Kaya nang sabihin ni Mel Robles ng buo at tapatan at diretsahan. Doon kasi sa Senate, mga kababayan ko, Mr. Chair, Mr. Chair, then 20 times nanalo. Yung galawan sa radyo, dinadala niya dito. Diba? Ako kay Idol, yan napapansin ko kay Idol. No? So ito na lang yung mo eh. Yung huling, kung saan man, ito na, huling pag-asa mo kung may problema ka man sa pananalapi, no? At syempre, kung di ka tumama, may consolation prize ka na nakatulong ka sa kawang-gawa. Yeah. Ayun ang pinakamaganda doon. Tumaya ka na sa loto, di ka man manalo. Ito lang, maisipin nyo na lang ganito, mga kababayan. Tumaya ka sa loto, tapos, isipin mo, kung hindi ka man manalo, may natulungan kang tao. Yun na lang isipin mo, mga kababayan ko. That is the one of motivation na pwede mong sabihin na, okay lang tumaya ko, kung di man ako manalo ngayon, di man ako pala rin na manalo sa loto, at least nakatulong ako sa tao. Imagine niyo, ilan ang nagpapakimotherapy, ilan ang mga nagdadialysis na natutulungan ng PCSO. Napakarami. Tuloy. Ginagamit namin na slogan nga sa bawat taya may kawang-gawa. Correct. Yun ang ginagamit namin. Okay. Pero sa bawat taya yung iba parang ilang taon na inaalagaan yung mga numero nila at hindi na nanalo. Ano mo yung profile ng mga winners? Kasi mukhang may issue doon. Sila ba yung mga tunay na tao? Ay, sabi nga ni Idol 20 times daw na nanalo. Wala akong profile yan. I wish I could tell you, no? Sila ba yung tunay na tao? Tunay po sila. May video kami niyan, may picture kami. At in fact, binigay namin yung listahan sa kanila eh.
ito nakakatawa ha. Ito nakakatawa, comment ko lang ha. Comment ko lang to ha. Binigay naman pala sa inyo yung listahan. Ba't pa kayo ba't nyo pa hinahanapan ng butas? Totoo to. Totoo to. No? Ito ako magsasabi sa inyo ha. Kung binigyan kayo ng listahan ng mga nanalo, kung ang PCSO ay may tinatago talaga at ayaw nila ipakita kay Senator Rapi Tulfo, ba't binigyan nila yung documents? Mga kababayan ko. Mga kababayan. You know what's the reason kung bakit? Mga kababayan ko. The more na pinupukulan si Mel Robles, mga kababayan ko, pinag-aagawan ng pwesto na yan. Sa totoo lang, pinag-aagawan yan. Kahit medyo delikado yan, pero baka sabihin may tinatago pa kami. Correct. Sige na, kayo na bahala dyan. Kaya nga nakapaisip si Idel, may investors ka daw. Hindi, pahiya siya talaga dito. Di ba? Hindi magagawa to ni Mel Robles sa Senate eh. Kaya dito siya nagsalita. Tapos namin, yung kino-quote nga nilang dokumento ay galing sa amin. Kaya nga sabi namin, huwag ninyong interpretin yan sa gusto nyong paraan. Dahil kami po may akda niyan eh. Tama naman yun. Kasi kayo nagbigay ng documents kay Idel, tapos i-interpret niya, tapos ibamaliin niya yung interpretation nyo. Ang lupit talaga mag-thesis nito. Huwag niyong, ang gagawin niyo lang, tawagan na ho kami nang maipaliwanag po namin. Halimbawa, sabi, bakit daw 0-0 yung mga winner ang antin nila? Abay, pag-informal ka ng taxpayer. Ayan yung pinapaliwanag ko. Yan mga kababayan ko. Pag informal kang taxpayer or hindi ka taxpayer, ayan pag hindi ka taxpayer, Wala kang tin, di ba? wala kang TIN ID. Sino-sino ba yung mga walang TIN ID, mga kababayan ko? Let's clarify. Mga kababayan ko, sino-sino ba yung walang TIN ID na mga kababayan natin? Yung ating mga farmers. Hindi yan mag-aabala na kumuha ng TIN dahil pahirapan din kumuha ng TIN ID. Diba mga kababayan ko? Pahirapan din kumuha ng TIN ID. Why? Mga kababayan ko? Kasi kukuha ka lang ng number, sasabihin mo tatayakan para lang sa loto. Hindi ka bibigyan ng BIR. Di kung hindi ka binigyan ng BIR, di ka na makakataya ng loto. Hindi ka na pwede mag-claim ng loto. Kasi ang requirements, kung nanalo ka, kailangan mo na mayroon kang TIN ID. Madalas kasi nito mga kababayan ko, yung mga farmers natin talaga, madalas tumama sa ganyan. Diba? Tuloy. So paano kailangan mo magbayad ng batas? So ang BIR din po ang nagturo, dilagyan mo ng number 00, basta bayaran mo ng buwis, but that becomes a final tax. Ibig sabihin, di mo na pwede yung i-refund kung meron ka man tax rebate o tax refund na kailangan. Tingnan po yung mga bagay na yan po ay kailangan lang po tanungin. Kung napakarami ng mga malas, pusta na pusta, hindi naman nananalo. May ilan naman daw na paulit-ulit na nananalo ayon sa Senate hearing. Meron daw kung nanalo ng mga parang 20 times na ba? Ayan. Maganda to. Na winner palagi. Teka lang. 20 times daw nananalo? Oh my gulay. May nanalo 20 jackpot sa isang buwan. Oo. Fake news. Eto mga kababayan ko, meron daw ba nanalo ng 20 isang buwan? May nanalo 20 jackpot. Teka, ising ko nga ito. Na nananalo ayon sa Senate hearing. Meron daw kung nanalo ng mga parang 20 times na ba? Na winner palagi. Teka lang, ayos natin. Okay. Ang gandang pang clickbait, Aba, may nanalo 20 jackpot sa isang buwan. Gandang pang clickbait daw, Idol. Ang gandang pang clickbait daw to, Idol Oo nga, kasi may nag-clickbait siya nito sa sa TikTok. Yeah, I remember, naalala ko yon, sa TikTok nag-clickbait siya, may nakaganon po. May nananalong 20 winners at isang tao, di ba mga kababayan? Ang ganda nga daw pang clickbait. Fake news. Wala akong nanalo ng 20 jackpot in 1 month. Wala talaga, questionable yun. Kahit dalawa ko. Pero merong nananalo on the lowest tier. On the lowest tier, o lowest tataya.
Kahit mas marami po, wala nga akong 20, may nakita kami 35, even more than that. Eh kasi kung tumataya ka naman araw-araw, chances na manalo ka ron ay malaki rin. And more than that, yung sinabi ko nga, since ang ticket po ay bearer instrument, ito po ay dokumentong walang pangalan, walang address, walang information at all ng bumili, yan po ay bearer instrument. Ano po ang ibig sabihin? Parang cheque pong pay to cash yan. Ayan, tama ka doon. Kasi halimbawa, for example, halimbawa, nanalo ka ng loto. Tapos yung number mo ito. Tapos ikaw naman, nawala mo yung number, nawala mo yung loto paper. At nadampot ng ibang tao yun. Pwede na nilang withdrawin yun. Hindi na sa pangalan mo. Kasi yung loto paper, parang pay to cheque nga daw na pwede mong i-withdraw. Kahit sinong tao, mga kababayan ko. Kung sino po ang may hawak, siya po ang pwedeng mag-claim. No? So sinasabi ko, yung isa pang kalakaran, lalo sa probinsya, no, yung sinasabing napakaswerteng lugar. Again, misinformation, medyo intentional, or talagang hindi alam. Ganun po ang kagawian sa probinsya. Kung malayo ho yung Misinformation, very intentional, misleading topic. Ang lakas ni Mel Robles, ha? Ang galing. 10,000 and below, pwede pong in-cash sa outlet. 10,000 and above, up to 300,000, kailangan nyo po magpunta sa branch. Kadalasan po ang branch ay nasa Kapitolyo. Kung nasa bayan ka, may outlet ka, kailangan pumunta ron. Kung ikaw may tumama ng 12,000, 15,000, 20,000, eh suki mo na yung lotto agent. Every week mo punta naman yun dahil kumukuha ng supplies yun, nagre-remit din siya. So, pakisabay na nga ito. That is a practice. Kaya kahit sino ang tanongin nyo na tumataya, kagawian na po yan, pakisabay naman ito. You will never see that in a jackpot. Siyempre, itakbo yun eh. Kung meron kang 10 million, walang pangalan yun eh. So, kaya po pinipirmahan po yung winning ticket. Para kung ayaw mong iba makagamit, makakolekta, hindi mo mapapalitan yun kung hindi ikaw yung pangalan ng pirma doon. Alright. Ayun. Yan ang tamang sagot. Eh kung ginawa mo yan doon sa Senate, Mel Robles, binakbaan ka na ni Idol. Tuloy. Mr. Mel, ang issue pa ay yung sinasabi na third-party claimant. Ibig sabihin na merong parang sugo, yung winner. At ang sabi ni Senator Tulfo, hindi pwede yun. Dapat yung mismong nanalo, yung bearer nung inyong sinasabing ticket. Ano po? Meron bang ganong ganap? Eh paano kung walang tax yung walang TIN ID? Di ba? Wala akong ganong batas. Anybody, sabi ko nga, again, yung principle ng bearer instrument. At hindi ko yan ginawa para kung kanino. I think ginawa yan for practical purposes. Kuruin niyo po. Kung lahat ng mananalo interview mo at marami siyang dalang ticket, hindi pa paano naman yun for practical purposes. Kahit sa pagtaya po, hindi nyo naman tinatanong na yung tumataya eh. Eh kung napakaraming taya nun, tapos na ho yung draw. Ay, may mga nananalo ng ng double win mga kababayan ko For example hello sa inyo Mamira guy. Ayan may nananalo ng double win. Halimbawa, dalawa yung ticket mo, mga kababayan ko, 225,000 ang isa na tinayaan na tigpa 500 ang tinataya mo. Tapos dalawa yung binayaran mo. O, dalawa rin yung panalo mo noon, mga kababayan ko. Totoo yun. I-interview nyo pa. That is a very sound management practice eh. Sige lang, kasi ang kailangan namin po ay taya. So, kaya nga po, which brings us to, kaya nga po namin gusto yung e-lotto eh. Yung e-lotto po is on your device. Full transparency yun. Kung sino nakaregister doon. At ikaw din ang makakakolekta lang. Ayun na maganda. Yun naman ang advantages on kalamangan ng technology na yun. Okay. Ngayon, sa mga nanalo siyempre may duda-duda. Baka naman kamag-anak o kaibigan o kakusahan ng PCSO. Ano po? Pag natalo ka talaga, may kanyang pakiramdam. Ang mas malala, yung hindi ka tumataya. Yun ang mas malala. Yun yung mga reklamador. Hindi ka na tumataya, reklamador ka pa. Mga kababayan. Yung hindi ka na tumataya, reklamador ka pa. Yung ikaw na yung tipong ngawa ng ngawa, tapos wala ka naman palang tinataya. May mamema ka lang sa social media. Tuloy. Yung nagdududang hindi tumataya kasi hindi niya naiintindihan eh. Yun ang the worst kind of skeptic na tatawagin ko. Yung nagdududa pero hindi tumataya, ay ang malala. Kasi hindi niya naiintindihan na talagang maraming tumataya araw-araw at maraming rin nananalo araw-araw. Maraming STL And in some cases, yung pang nagkokolekta araw-araw, of course on record, siya pa na to. Yung mga lotier, ang lotier, 4-5 lang mo yung lotier, pero maniwala kayo,
Yung nakita ho nila, sabi nila, bakit 225 lahat ang panalo? Ay, yung kamangmangan na naman ho yan, kamangmangan. Idol, oh! Idol! Idol! Kamangmangan daw, idol, oh! Lakas ni Bel. Na ang dali hong sagutin kung tumawag po. Ayun po ang problema, yung kamangmangan, ginagawang parang alam na alam. Yung ka... Tama, asawa ko, di lang isang ticket binimili nun. 2, 3, parang nanalo na daw para manalo daw ng marami. Eh kami ho nagsabit ng document. Ang kamangmangan, ang sagot, tanong lang. Ang Tawag lang kamangmangan, po. Eto ang ho, sagot ay bakit tanong lang. pare-pare yung 225? Eh may tumataya akong tagpa 500 eh. Basag na naman si Idol. Hindi ko na kailangan mag-explain, mga kababayan. Nanonood lang ako, ha. So, i-multiply that by 4.5, yung dali 500, di 50 tickets siya, tapos nagsasampu lang po. Ang total po ng 225,000, hindi magagawa po ba tayo nun kung yun yung ticket niya? We have pictures Okay. of ticket. GM, ang problema mo yata, syempre konti lang yun na nanalo at napakadami nung natatalo. Ngayon meron nung nagkaroon ng duda nung February 27, yung inyo pong live na broadcast nung pagpili ng winners. Eh nagkaroon daw ng glitch. Tapos nag-off-air kayo, nawala kayo sa air. O, yan, sinagot na ni Mel Robles. Una-una, it's way below me. Pero I'll answer that, no? Hindi ko kasi operation yan. Pero ganito yan. Manupag ikaw, nag-drive ka ng kotse mo, chinek mo lahat, no? Chinek mo lahat ng sasakyan, Pakinggan niyo yung analogy niya. pressure lahat. At naflatan ka. May nangyari bang masama? May mali ka ba ron? Naflatan ka for some reason. Ano Wala, kasi yung gulong pumutok, di ko naman kasalanan. ang pinakmasama ron? Ang pinakmasama kung wala kang contingency, wala kang spare tire, wala kang tire wrench, wala kang jack, at Wala kang backup. wala kang kaalaman sa pagpalit ng gulong. Pero yung mechanical problem, unforeseen for that matter. Unforeseen. Kasi check mo na ginawa mo na lahat ng pre-draw preparation eh. At hindi naman. Since that's mechanical, hindi pa rin pwede talaga masasabi. Tao nga, kumakantos eh. Totoo, makina pa kaya. Nag-malfunction yun. Instead na ma-trap niya, ma-capture niya, hindi nag-capture. For some reason, bumagsak. No? Bumagsak muli yung bola. Meron naman kaming ano dyan, meron naman kaming ISO certified response. Hindi to biruan, porque maisip. Ang problema ko kasi kung you're looking at from a lens na malisyoso eh. Okay. Lahat to ng bagay, pag ang paningin mo ay malisyoso. So nahulog yung bola, meron hong response dyan. Uulitin po yung tatlong pandro po yung tatlo. Uulitin mo lang, according to the procedure, yun lamang nag-fail. Yun nag-fail, o yan. No? Yun ang idodraw mo ulit. So, bakit mo hahanapan yung wala ka namang hawak? Ikaw mag-iisip ka. Eh, sinasabi na namin sa inyo, that was all documented. Hindi ko po alam kung bakit hindi on-air. Siguro, limitado na yung on-air nila sa TV. Kasi hindi naman ho pwede hintayin nyo. Limited lang ang airtime mo eh. Oo. No, but even then, that doesn't show anything. Wala pong ibig sabihin yan. Kasi gano'n naman po talaga ang procedure dyan, di ba? Kung naplatan ka sa Alangan naman on air, pakita mo na nagkakandara pa sila doon, nagkakagulo-gulo sila, mga kababayan, di ba? sabihin mo sa driver mo, bobo ka eh. Magnanakaw ka eh. You do not say that. Because he did all the preparations and things happen, no? And ang burden of proof is on the accuser. Kayo naman ang magpatunay kasi kami ginagawa namin yung ginagawa namin eh. Correct. Di ba? Normal ba yun na ikaw ang aakusahan, ikaw ang magpatunay na wala kang ginawa? Wala naman. Mukhang mali yata yun, di ba? Pero GM, ang protocol nyo daw ay pagka nagkaroon ng glitch, talagang aalis kayo sa ere. Pero pinaliwanag nyo nga, So, kahirap yan para mangyayari. So, that explains na hindi po pwede na after the balls have been published, saka mo pa babagay yung resulta. Hindi hindi lalong madidisgrasya ang PCSO kung ginawa nila yun. Ano mo on air, nagka-glitch yun, tapos kinat mo, hindi na mali yun. Imposible ho yan. Kaya sabi ko, I will stake my job dyan, my neck, my everything, kung kaya kong gawin yan. alright. Ngayon GM, isa kong concern nila yung pagsasara nyo daw ng mga 2,000 Lotto outlets. Ano po? 8,500 dati, 6,500 ngayon. Ang sabi ng mga outlet operators, pinapaboran nyo daw kasi yung iLotto. Pero ang kanilang common cause, wala daw kayong notice. Manu ganito yan, no? I'll say this for the nth time. Ayoko, Okay. hindi ko masabi sa natin yun eh. Pero halatang nila say, ayoko bigyan ng yung identical, anyway, hindi na maganda yan. Ganito yan, when I came, tapos na yung kontrata ng Philippine Lottery System, no? O yan para mga nagtatanong, yung mga taga-STL. Tapos na pala kontrata nyo. It was in the implementation stage. I have nothing to do with that. Dumating na implementation na yun eh. So okay, sino nagsasabi dyan? I will go on record, I will challenge them. Ang nagsasabi niyan yung Kulay. Alam niyo yung Kulay, silang
Sino yung pula? Ano yun? Unang nagreklamo nung tinigil namin yung cancellation cancellation ng ticket. Mm. Go on record na lang dito. Mm. Sila ang unang sumigaw na, marami lang yung problema. Yun yung cancellation ticket. Tumaya ka sa akin, ako si outlet. Tumaya ka sa akin. Okay. Pagkalikod mo, ika-cancel ko ticket mo. Ayun na matindi. Ang akala mo, pumasok yung ticket mo, pero sa system namin, ika-cancel na yun. Saan na pupunta yung pera? Sa bulsa la. Sa kanila. So, nakita namin yan, yung scam. Kung merong scam dito, yung ano yan yung mga grupong magreklamo Oo, sila scam. Ang galing mo ha. Talagang nirekta mo talaga yung katunog pa talaga GM ha. Scam, 'di ba? Scam. Makapayan ko. Sandra scam. Ang galing ha. Ang galing ang tirada niya dito. I like it. May napansin pa ako sa kanya, mga kababayan ko. May napansin pa ako, no? Alam niyo ba way back 2018 during Duterte administration, meron pong mga 18, nakapag-research po ako meron pong 18 na PCSO employee na nanalo. Oh, 18 na way back 2018, 18 na PCSO employee ang nanalo sa loto. Ay, nako. Malaman nyo yan. Di ngayon, saan ka naman nakakita? 500,000 a day ang cancellation. But it is not across the board. Buti kung hindi, nakalampsam. Kitang-kita mo agad. Ano ito? So, bakit kung cancellation ito, if it were an innocent cancellation, bakit nakalamp? There was even a time, mas malaking cancellation sa actual sales. Okay. Oo. Iba na yun. So, kaliwanan nyo lang ibig sabihin, may mga operator na ginigame yung mga gamers. Dahil sabihin, ticket mo, may mga, yan pala yung sinasabi ni Sandra Cam na dayaan noon. Ini-scam nung mga STL, yung mga lottery na yung pala kina-cancel nila sa machine, pipasok na tapos ka-cancel. Akala mo nanalo ka na, pagdating doon, ay wala naman sa number namin yan, hindi naman tumama dito. Kahit pag lumabas yung number mo, tagilid ka. may ticket na pero cancel yun, hindi pala pumapasok sa sistema. Ganun po. Yes, kinakancel nila pagtalikod mo. And I can prove that. Titignan natin in the days to come. Dapat yan ang iimbestigahan ni Tulpo. Diba? Yung mga nagka-cancel ng STA, ng ticket. Ngayon pala, mga kababayan ko, nililinis pala yung ganyan sistema. Tapos, ano kaya kinakampihan nito ni Tulpo? Tuloy. We will prove that. Pag nahuli natin, we will sue them. Ngayon, itong mga operators na to, kabilang ba sila dun sa 2,000 natanggal o nasara ng PCSO? Ibig nyo sabihin parang yun yata yung inyong batay sa investigasyon yung kanyo. Meron yata parang I'm giving you a backdrop ng ganyang klase ng intensity kasi ilang buwan na ho kaming walang cancel ticket Okay. Ilang buwan na ho So, mga 3 buwan na rin. So, malaki-laki na rin yung kung may damage Ano yung sinasabi ko? Iloto has nothing to do with the cancellation of the non-performing. Kasi binatay po yung nung inabutan ko po, anong basis criteria? Ako po ang tatanungin nyo, right now we have 6,500 outlets, no? 6,500 outlets. What is the number? Ako tingin ko dapat 11,000, which was the same recommendation of management noon nung hindi pa ako. 11,000 per day? For some reason, ginawang 6,500. Wala po akong kinalaman doon. Okay. Okay, ngayon, ako ang gusto ko 11,000. Isa na ibinigay. Ito mga kabayan, medyo naputol dito to Okay. Yan, ibang usapin na to Pa-part 2 natin tomorrow yan. Ito mga kababayan ko. Gusto ko lang liwanagin. Ito po yung mga nananalo, mga kababayan ko. Gusto ko lang po makita. Ngayon lang to malalaman, mga kababayan ko, na wala daw pong nananalo sa PCSO. Ito po yung isa sa mga video. Ayan mga kababayan ko. Biruin nyo, hindi lang po photos yung nananalo. Mga kababayan ko. Ayan may nananalo. This is a video. Mga kababayan ko. Kaya po nagtataka ako, mga kapatid, yung mga nananalong ganyan, nakikita yung damit, kaya pala ini-edit, mga kababayan ko. Kasi marami naghihingian doon ng balato, ganito, ganyan. Pero ito, mga kababayan, video talaga to, yung mga nananalo. Ayan. Diba? Ilan na nananalo? Ito.
Paano yung combination nila? Ayan, oh. O, nakikita nyo na yan, ha? Nai-interview pa, pero binablurred lang yung mga mukha nila. Ito talaga ang totoo. Minananalo po talaga sa loto. Kaya mga kababayan ko, magpasalamat po tayo kasi may nananalo. Kasi nung panahon po nila, Sandra Cam, sabi nila, matagal daw may manalo. Doon ako nagtataka. Kaya nyo bukas, mga kababayan ko, ilalabas natin yung 18 PCSO winner during 2018 Duterte administration. Kaya abangan ko yan, mga kababayan ko. Talagang binengga ni Melchades Robles tong si Idol ngayon. Kasi kung mapapansin nyo, kung tutusin, hindi ko na kailangan bakbakan eh. Mga kababayan ko eh. Kumbaga, wala na. Nasabi na ni Mel Robles yung gusto niya sabihin. Nasabi na ni Mel Robles yung gusto niya sabihin dito, mga kababayan ko. Honestly, mga kababayan ko, nasabi na ni Mel Robles yun, hindi na natin kailangan i-repeat pa, o hindi na natin kailangan na boljakin pa rong si Idol. Pero para sa akin, mga kababayan ko, yung mga sinabi ni Mel Robles dito, tama na yon na pangtapat dun sa pambabraso sa kanya nito ni Idol Tolfo, mga kababayan.